Sana maging maayos ang first day. Nagmamadaling naglalakad sa hallway ng isang kilala at malaking kumpanya, si Pearl. Ngayon ang unang araw niya sa trabaho. Fresh graduate siya, kaya naman medyo kinakabahan at excited siya. Napatigil lang siya nang makita ang isang lalaki na tinignan siya mula ulo hanggang paa. Bastos! Sinampal ni Pearl ang lalaki na agad nagulat. Mabilis na tumakbo si Pearl dahil baka late na siya at mapagalitan. Is this yours? Napalingon si Pearl at nakita ang kanyang ID na hawak ng lalaking nasampal niya. Lumapit si Pearl sa lalaki at nang makita ang muka ay nanlaki ang mata ni Pearl. Ito ang kanyang boss at sinampal niya ito. Lagot! Sinampal ko siya! Umaasa na si Pearl na matatanggal siya sa trabaho. Napapikit na lang siya at mahigpit ang hawak sa ID. First day mo, tapos may kasamang assault. Namutla si Pearl, halos hindi makagalaw sa kanyang pwesto. Akala ko kasi, bastos ka eh. Tumaas ang kilay ni Mark. So, automatic na masampal kapag tumingin lang sa'yo. Napayuko si Pearl sa narinig. Sorry po sir, hindi ko po alam na kayo po pala si Mr. Delgado. Mabuti na lang at hindi mo pa ako sinisipa. Pagdating sa marketing department, pinakilala si Pearl sa team. Ngunit habang nagsasalita ang team leader, naramdaman niyang may mga mata na nakatitig sa kanya. Napatingin siya sa glass wall ng opisina. Nakatayo roon si Mark, naka-cross arms at nakangiti. Ano ba to? Sinusundo na ba ng karma ang kaluluwa ko? Lunch break. Lumabas si Pearl para bumili ng kape sa cafeteria. Paglingon niya, naroon si Mark. Umorder din ng kape. Masarap daw yung caramel macchiato rito. Pampatanggal ng guilt. Kung pwede lang pong i-refund yung sampal, ginawa ko na. Pwede mo namang bayaran sa iba't ibang paraan. Nanlaki ang mata ni Pearl sa kanyang narinig. Ha? Relax. Pwede ka na mag-start sa paglibre ng kape. Sa opisina, nagulat si Pearl nang makatanggap ng memo. Assigned to special project under direct supervision of Mr. Mark Delgado. Lord, hindi ako ready sa corporate karma. Baka i-report ako sa HR nito, tapos face-to-face pa kami habang tinatanggal ako. Pero sa halip na galit, si Mark ay masyadong chill. Lalo patuloy, nagtaka si Pearl. Sa elevator, kinabukasan, Pearl, you do know na hindi na kita tatanggalin. Di ba? napatingin si Pearl sa lalaki. Bakit? Nagkibit balikat si Mark sa dalaga. Interesting ka. Namilog ang mata ni Pearl. Po? Hindi lahat ng empleyado may tapang manampal ng CEO sa unang araw. Sana pala sinuntok ko na rin. Joke lang. Day 1, nasampal ko ang CEO. Any moment now. Baka lumipad na ang termination letter. Baka lang delayed lang ang HR. Baka kailangan pa ng approval ng board bago ako sipain palabas. Pag-upo niya sa kanyang cubicle sa marketing department, nakangiti ang mga kasama niya. Friendly, professional, pero may vibe na parang may alam silang hindi niya alam. Hi Pearl! Welcome to the team! Alam mo ba, ikaw daw ang personally na napili ni Sir Mark Delgado for this project? Ani Mila, ang seatmate niya. Ako? Ako talaga? Oo, nakakatuwa no? Bihira lang yun. Usually, top performers lang ang nilalagay niya sa team niya. Kaya ang swerte mo. Swerte? Ako lang yata yung empleyadong naka-physical assault bago ma-hire sa special team. Sumapit ang 10 a.m. Nasa meeting room sila. Unang meeting kasama ang team.
Biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Mark Delgado. Guwapo, intimidating, at may dalang iced coffee. Bumagal ang oras para kay Pearl. Okay, this is it. Sa harap ng team ako tatanggalin. Live show. May bonus pang iced coffee splash sa mukha. Ganyan siya kabait. Pero ang mas kinagulat niya, ngumiti si Mark. Good morning, team. Good morning, Pearl. Good morning, Pearl. Ayoko na. Bakit parang mas kinatatakutan ko yan kaysa sa galit? Lunch break. Habang kumakain sa pantry, lumapit si Jem, isang senior copywriter. Uy, Pearl, kamusta ka? Okay naman si boss, no? Parang sobra. Naku, huwag ka lang masyadong kampante. Minsan ganyan si Sir Mark, tahimik, tapos bigla ka nalang ipe-present sa main board na wala kang kamalay-malay. Present? O ipa-terminate? Hindi ko na talaga alam kung ano ang ending ko rito. 3:00 ng hapon sa office floor, may nagpapasa ng forms, tapos may lumapit kay Pearl. Ma'am, pinapatawag po kayo ni Sir Mark sa office niya. Asap daw. Hindi agad nakagalaw sa pwesto si Pearl at agad na napaisip. Ito na, tinawag na ako. Yung mga bagay na dapat isinasama sa exit interview, baka isaksak na lang niya ngayon. Naglakad siya na parang papunta sa firing squad. Nang buksan niya ang pinto ng opisina ni Mark, naroon ito, nakatayo, may hawak na folder. Pearl, can you help me finalize this layout proposal? Mukhang may potential ka sa campaign planning. Medyo nakahinga ng maluwag si Pearl sa narinig. Hindi ako tatanggalin. Natawa naman si Mark sa kanya. Ano? Hindi. Gusto kong mas makilala ang skills mo. May problema ba? Wala naman po. Wala po, sir. Kahit may coffee run po, okay lang. Tandaan mo yan. May utang ka pang caramel macchiato. Habang pauwi, nakasandal si Pearl sa bus window. Hawak ang ID niya at nakangiting naiiyak. Hindi ako natanggal, pero hindi pa rin ako kampante. Countdown to firing. Day 1 survive. Kinabukasan, habang papasok sa building, bumubulong si Pearl sa sarili. Dito, hindi pa rin ako natatanggal. Baka hindi lang updated ang HR. O baka tahimik lang si Sir Mark habang bumubuo ng mas magandang-gandang resibo laban sa akin. Hala ka, Pearl. Smile ka lang, huwag halata. Sumakay siya sa elevator at sa malas, si Mark lang ang nasa loob. Tahimik hanggang sa nagsalita si Mark. Good morning. No slaps today, I hope. Wala po. Hindi po ako violent sa araw ng Martes. Mabuti naman. I wore armor today, just in case. Napabulong si Pearl sa isipan. Hala, nakakatawa siya. Pero bawal. CEO siya. CEO siya. CEO siya. Tumigil ka na. Huwag kang mapafall. Sa office, 10:30 a.m., pinapagawa si Pearl ng presentation deck. Habang nagpiprint ng materials, nagloko ang printer. Ano ba naman tong printer na to? Lumapit si Mark, suot pa rin ang confident aura at mabangong pabango. Tumingin sa screen, saka lumuhod para ayusin ang papel. May magic word ka ba sa printer na ito? Ayos sa akin eh. Usually, sinisigawan ko lang siya. Pero hindi ko po marerecommend yun ngayon sa inyo. Duly noted. Next time, ikaw nang tatawagin ko. Pag nagtantrum siya. Napatingin si Pearl sa mukha ni Mark habang nakaluhod ito sa harap ng printer. Makinis, mabango. CEO na, may sense of humor pa. Lord, patawad. Pero bakit parang ang bango ng temptation? 12 p.m., lunch break. Niyaya si Pearl ng mga office mates kumain sa labas. Habang naglalakad, bigla siyang nakatanggap ng text.
unknown number. Next time, try mo yung spinach pasta sa V-Floor Cafeteria. Less guilt, more flavor. M. Si M? Si Mark? Si Boss? Bakit alam niya number ko? At bakit concerned siya sa guilt ko? Uy, Pearl, kinikilig ka? Sino yan? Biglang tanong ni Mila. Si Mama. Nagpadala ng spinach. 3:00 ng hapon, nag-report siya kay Mark tungkol sa progress ng campaign. Halos hindi siya makatingin ng diretsyo. You're quick on your feet. Smart too. We need that in this department. Thank you, sir. Gagawin ko po ang best ko. Basta, huwag niyo lang po akong ipa-HR. Natawa ng malakas si Mark. Hindi pa rin ba tapos yung countdown mo? Napapikit si Pearl at bumulong sa sarili. Hala, nabasa niya utak ko. Pauwi na si Pearl, nakatingin sa langit habang hawak ang bag. Day 2 survive. Pero bakit parang mas natatakot ako? Hindi sa tanggal, kundi sa tibok ng puso. Kinabukasan, bumubulong si Pearl sa kanyang isipan habang naglalakad sa hallway. Day 3, hindi pa rin ako terminated. Pero sana naman, malimutan na ng buong universe ang sampal kong yun. Kasalanan ko ba kung busted ang radar ko? Hiyang-hiya na ako. Tapos si Boss Mark, may gana pang ngumiti kapag tinitignan ako. Bakit parang siya pa ang chill? Pagpasok sa office, naupo si Pearl sa desk niya. Nagtatago sa harap ng monitor. Uy girl, si Boss Mark kanina, tinitignan ka habang naglalakad siya papunta sa office niya. Ngumiti pa. Ani Mila, may dala pa itong kape. Bakit siya laging ngumingiti? Hindi ba siya galit? Natrauma kaya ako? First job ko to. O baka naman, kaya siya ngumingiti kasi crush ka niya. Sabi naman ni Jem. Hala, hindi! Baka natutuwa lang siya kasi nakahanap siya ng empleyadong may special skills. Yung kaya siyang sampalin ng walang second thought. Nag-announce si Mark ng bagong client pitch na kailangan i-present next week. Tumigil siya saglit sa harapan ng team at tumingin kay Pearl. Pearl, I want you to take part in the concept proposal. Mukhang ikaw ang may pinakamalakas na impact dito. Ngiting may mali siya. Ngiting parang may inside joke. Ngiti na hindi makalimot sa isang masakit na first impression. Ang lakas ng loob mong ngumiti. Sir, samantalang ako, hindi na makatingin ng diretso sa'yo. Kukuha sana si Pearl ng tubig. Bumukas ang ref. Nasa loob si Mark. Naghahanap ng juice. Ay, Pearl, gusto mo ba ng juice? May mango, may orange. Wala lang yung flavor ng awkwardness. Sayang. Napahagalpak sa tawa si Pearl, tapos agad dinakpan ang bibig. Sorry po, hindi ko sinasadya. I mean, hindi po ako tumatawa sa inyo. It's okay. At least ngayon, tawa na. Hindi na sampal. Nakakahiya pa rin, pero parang gusto ko nang tumawa kapag siya na ang nagpapatawa. Sa office floor, 3:00 na ng hapon. May binaba si Mark sa table ni Pearl. Isang sticky note. Para sa Impact Queen. Good job kanina sa draft. M. Sabay ngiti. Umalis na siya bago pa makapag-react si Pearl. Grabe, sa 3 araw, hindi niya ako kinagalitan. Hindi niya ako pinahiya. Ngumiti pa siya. Araw-araw. Sa bus pa uwi, naka-airpods si Pearl, pero hindi music ang tumutugtog, kundi ang replay sa utak niya ng bawat ngiti ni Mark. Day 3, nahihiya pa rin ako, pero bakit parang unti-unti ko nang gusto yung ngiti niya? Kinabukasan, habang nagsusuklay sa CR mirror si Pearl, Day 4 na. At bakit ba hanggang ngayon? Hindi pa rin ako makamove on.
Sa tuwing makikita ko siya, naiisip ko pa rin yung bastos! Isang malutong na sampal. Napakasarap ng tunog sa tenga. Sarap ng hiya sa puso. Napabuntong hininga si Pearl. Hala ka, Pearl! Habang nagre-report si Pearl tungkol sa isang campaign idea, tumango si Mark sa kanya. Good point. Nice delivery. Strong impact. Again. Wala bang expiration ng joke niya tungkol sa impact? Araw-araw na lang? Naglolo ko ulit ang printer at katulad ng dati, lumapit si Mark. Sir, ako na po. Sanay na po akong sumigaw rito. Huwag kang sumigaw. Baka masampal ka ng printer. Pantay na tayo. Ngumiti si Mark sa kanya, tapos ay umalis na. Pantay na tayo? Bakit parang mas lamang ka pa rin? Mabilis na lumipas ang oras. Sa elevator, pareho silang nakasakay. Walang ibang tao. Nagtama ang mata ng dalawa. Napayuko si Pearl. Natawa naman ng mahina si Mark dahil doon. Gusto mo bang bumaba na lang ako para hindi ka na ma-stress? Hindi po. Okay lang po. Sure ka? Baka parang maninigas ka na sa guilt. Napabulong si Pearl. Hindi lang guilt, sir. Mixed emotions na. Kahihiyan, takot, hiya. Tapos, konting kilig? Wait. Delete kilig. Delete. Sa sumunod na araw, habang bumibili si Pearl ng kape, dumating si Mark. Nakatayo siya sa tabi, pero hindi nagsasalita. Nang tinanggap ni Pearl ang order niya, bigla itong nagsalita. Wala pa rin bang kapalitang sampal? Libre lang kape ko araw-araw. Pero priceless naman yung expression mo noon. Sir, sorry po talaga. Kahit pa paulit-ulit ba ako? Sorry po. Sumandal si Mark sa pader at ngumiti. It's okay. Nakakalimutan ko na nga eh. Eh di ikaw na may amnesia. Ako kaya, walang tulog sa kahihiyan. Bulong niya sa kanyang sarili. Nang makauwi si Pearl, ay agad siyang naupo sa kanyang couch. Iniisip pa rin si Mark, ang kanyang boss. 7 days na akong pumapasok sa trabaho. 7 days na rin akong nahihiyang humarap kay Sir Mark. Pero bakit siya? Kalmado lang. Bakit siya parang may alam na hindi ko alam? At bakit parang mas gusto ko pa siyang makita araw-araw kahit nahihiya ako? Sa mga sumunod na araw, habang kumukuha ng tubig si Pearl, dumating si Mark. Uy, hindi ka na masyadong namumula. Tuwing nakikita ako. Progress? Medyo lang. Pero yung moment na yon, hindi ko pa rin nakakalimutan. Ako rin naman. Pero don't worry. Wala kang permanent record sa HR. Char lang yung CCTV na may slap highlight reel. Ano ba tong boss na to? Pwedeng tumigil sa pangaasar pero may bonus pa rin na pa-cute. May isang beses ulit na nagkasabay sila sa elevator. Napansin ko, mas bihira ka nang umiwas sa akin ng tingin. Bihira lang po, sir. Hindi pa rin ako ganap na fearless. May secret ka ba sa likod ng sampal na yon? May training ka ba dati sa self-defense? Wala po. May training lang ako sa overreaction. May certificate ka rin pala sa panic with precision. Galing. Sa pantry, habang naghihintay ng microwave, tahimik silang dalawa sa pantry. Parehong may bit-bit na lunchbox. Tumunog ang microwave timer ni Mark. Oh, libreng baon din. Yes po, nagtitipid. Baka kasi hindi ako irregular eh. Who said you won't be? Actually, impressive ang performance mo. Talaga po? Oo naman. Sampal aside, you are doing well. Sana po may trophy rin para sa most improved after slapping the CEO. Wala pang ganun. Pero baka kailangan nating magpa-customize. Sa photocopy area, nagkita na naman sila. At ngayon si Mark ang mukhang nawawala sa ginagawa.
Need help po? Oo eh. Marunong ka ba mag-override ng jump copy tray? Ayan po, push dito. Hilahin to. Galing. You are good under pressure. Depende po. Baka kasi wala kayong dalang armor ngayon. Natawa si Mark. Oo nga. Abuti lang. At di ako nag-coffee kanina. Baka nakasampal na naman ako pag magulat ka. Nababulong si Pearl sa isipan. Nakakahiya pa rin pero bakit parang gusto ko na lang tumawa kapag kasama siya? Nang matapos ang trabaho, ay nagsiuwian na ang lahat. Nag-uusap na kami. Casually, yung dating kabado kong good morning sir ay naging hi po na lang. Ngayon, yung tipong hindi ko na iniisip kung matatanggal ako. Kundi iniisip ko na kung bakit ba siya yung laging naroon sa tabi ko sa timing na parang sinadya. Kinabukasan, si Pearl nag-aayos ng presentation slides. Okay, focus. Presentation to. Hindi ito fan meet. Hindi ito How to Hide Your Rhea episode. Normal lang to. Meeting lang with the CEO na sinampal ko. At kinakausap ko na ng casual. At bakit ba kasi ang bango niya? 10 a.m. sa conference room, may internal meeting ang marketing team kasama si Mark. Narito ang mga department heads, ilang interns, at syempre si Pearl. Nasa gitna, hawak ang laptop at kinakabahan. Pagpasok ni Mark, diretso siyang tumingin kay Pearl at ngumiti. Good morning. Ready ka na, Pearl? Yes po sir. Very ready po. Uy, tignan mo si Sir Mark. Parang may special smile kapag si Pearl ang kausap. Bulong ni Mila kay Jem. Hay naku. Magkakaskandal tayo sa opisina. Char. Sabi naman ni Jem. Habang nagpe-present si Pearl, nakatingin si Mark. Hindi yung boss look na matalim, kundi yung parang genuinely interesado sa bawat sinasabi niya. Sa isipan ni Pearl, focus, okay? Hindi siya nakatitig. Ini-imagine mo lang, hindi siya nakangiti. Natural lang yan sa mukha niya, right? Right? Pagkatapos ng presentation, Great job, Pearl. Well explained, clear visuals, and solid confidence. I'm impressed. po, thank you po. Next week, you will co-lead the client pitch. You've earned it. Nagulat ang lahat, pero agad na humanga kay Pearl. Ito na yung promotion na may kasamang extra kilig. Oh, baka ito na rin yung simula ng chismis. Sana wag mo nang pumutok. Wala pa akong armor. After ng kanilang meeting, maririnig ang tawanan sa labas ng conference room. Habang palabas, tinapik ni Mark ang balikat ni Pearl. You survive. Wala ka nang dapat ikahiya. Kung sampal nga nalampasan natin. PowerPoint pa kaya? Mukhang mas madali pang ang gumawa ng slides kaysa limutin yon, sir. Then, let's make a new memories para matabunan. Gusto mo mag-lunch tayo sa labas later para i-review yung pitch at yung trauma mo? Lunch po? Strictly professional. Unless may issue ka sa pagkain with your boss. Ako meron. Hindi lang issue. Emergency. Paano kung magka-crush na talaga ako? Officially. Kinabukasan, nasa pantry si Pearl, naghuhugas ng kanyang kamay. Hindi ko alam kung paano nangyari. Isang araw lang, pinatawag niya ako for a review lunch. Tapos ayun na. The next day, siya na yung nag-aaya. The next day, inaabangan niya na ako. Ngayon, routine na. Everyday lunch with the CEO. Casual daw. Casual nga ba? Sa mga sumunod na araw, Try mo nga itong lemon chicken. Sabi ng chef dito, ito raw yung paborito ng mga stress na empleyado. eh di dapat araw-arawin ko tong kainin. Stress ako buong shift. Di halata.
chill ka nga lang eh. Pero baka train ka lang na magtago ng panic. Well, once upon a time, sinampal ko po kasi yung CEO. Kailangan ko pong matuto magtago ng guilt. Legendary ka talaga. Napuno ang cafeteria kaya naupo sila sa bench habang nagbebento box lunch. May naisip akong campaign idea. Pwede mo bang i-sketch? Ako po? Bakit ako? Kasi ikaw yung idea person ko. Wala lang, feel ko lang. Kapag may naisip ako, gusto ko ikaw yung kausap ko. Napaisip si Pearl. Bakit ako kinikilig? Hindi naman yun romantic. Tama ba? Kinabukasan, Traffic sa labas. Dito na tayo kumain. May dala akong food. Don't worry, safe yan. nagbaon po ako. Pero sige, thank you sir. Mark na lang kapag lunch. Ayoko ng sir. Habang may hawak akong burger. Okay, Mark. Napabulong doon si Pearl. Pambihira. Bakit parang kapag sinasabi ko pangalan niya, iba ang tunog sa tenga ko? Sa office pantry, late na nag-lunch si Mark. Sakto, naroon si Pearl. Akala ko wala ka na. Gutom ka pa ba? Kumain na po ako. Pero may banana bread po ako rito. Pwede bang makahingi? Hati tayo. Fair deal. Kung makakuha ka ng kalahating guilt ko sa sampal dati, pwede rin hati. Hindi ko naman yun kinagalit, Pearl. Actually, baka yun nga ang dahilan kung ba't napansin kita. Natigilan si Pearl sa kanyang narinig mula kay Mark. Po, Nothing. Masarap tong banana bread ah. tahimik silang dalawa habang kumakain. Thank you po sa laging pag-aaya kahit awkward ako. Hindi ka awkward. Ikaw nga yung nagpapa-interesting sa lunch breaks ko eh. Bakit parang gusto ko nang i-record lahat ng sinasabi mo? Hindi ko na namamalayan kung ilang araw na kaming sabay kumakain. Parang may sariling mundo sa bawat lunch namin. Hindi naman kami sobrang close, pero hindi na rin naman kami yung dati. Masaya na ako kapag kasama siya. Mas relax na ako. Pero ang tanong, ano ba ito? Routine lang ba? O may patutunguhan na ito? Habang naglalakad palabas ng building si Pearl, okay, tapos na ang trabaho. Makakauwi na rin sa wakas. Kailangan ko lang makasakay kaagad bago pa umulan ng... Ha? Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Walang warning. Wala ring payong si Pearl. Huh? Seryoso, Lord? Today talaga? Wala bang extension yung sunshine kanina? Tumakbo siya pabalik sa building. Pero bago pa siya makapasok ng lobby, biglang may humila sa kanya papasok sa isang mini awning sa gilid ng building. Medyo tago at tuyo. Ayaw mo bang mabasa? Tara rito. Sir? Kayo po pala. Mark, kapag off hours. Diba sabi ko na? Sorry. Sanay pa rin ako. Sa ilalim ng awning, nakatago, tahimik at sila lang dalawa. Parehong basa ang laylayan ng pantalon, parehong hingal mula sa pagtakbo, at parehong nagulat na nakatingin sila. Okay ka lang. Hindi ka ba giniginaw? Okay lang po. Ay, okay lang, Mark. Good. Akala ko, mapapasabak na naman ako sa panibagong sampal pag bigla akong humila sa'yo. Hindi na po ako ganon. Dati lang akong panic-based creature. Ngayon, calm-based na. More like, takot-based kapag may boss sa paligid. Pero hindi ka natakot sa akin, di ba? Natigilan si Pearl. Hindi na. Katahimikan, naririnig lang ang ulan. Wala ng ibang tao, wala ng ingay ng lungsod. Para silang nasa sariling mundo. Alam mo, Pearl, minsan iniisip ko, kung di mo ako nasampal yung first day mo, mapapansin kaya kita?
Nagtaka si Pearl sa sinabi ni Mark. Ha? Anong ibig mong sabihin? I mean, you made an impression. Not just because of the slap, but because you are real. You don't pretend. You are honest. Kahit awkward at refreshing yun. Napakunot ang noo ni Pearl. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mark, parang hindi na yata casual tong usapan natin. Napatingin si Mark sa kalangitan habang patuloy sa pagbuhos ang malakas na ulan. Hindi na nga yata. Isang kidlat, isang malakas na kulog. Napakapit si Pearl sa braso ni Mark. Hindi sinasadya. Hindi rin siya agad bumitaw. Sorry, reflex lang. Okay lang. Huwag kang bumitaw kung ayaw mo. Sandaling katahimikan. Gusto mo, hintayin na lang nating huminto tong ulan. Wala akong payong, pero ayoko rin na iwan ka mag-isa. Gusto ko, hindi lang dahil sa ulan. Nang makauwi, ay hindi agad nawala sa isipan ni Pearl ang nangyari. Caught in the rain at naiwan kaming dalawa. Akala ko mababasa lang ako, pero hindi ko inakala na may maririnig akong mga salita na kaya palang tunawin, hindi lang ng ulan, kundi ng puso ko rin. Maagang gumising si Pearl, parang normal ang araw. Pero sa kalooban niya, may init pa rin na hindi maipaliwanag mula sa gabi nilang naiwan sa ulan ni Mark. Okay Pearl, focus ka. Trabaho muna. Huwag mong isipin ng ulan, ang mga salita at yung kamay niya na hindi mo sinadyang nahawakan. Naglagay siya ng simpleng blazer. Ayos na ayos, pero pakiramdam niya parang may kulang. Isang dahilan para mag-flashback ang mga ngiti at tingin ni Mark. Sa opisina, maaga ang lahat. Ang mga empleyado abala sa kani-kanilang gawain. Ang tunog ng mga keyboard, mga telepono, at usapan sa paligid. Naglakad si Pearl papunta sa kanyang desk. Hawak ang coffee cup. Good morning, Mila. Good morning, Pearl. Kumusta yung dinner last night? Nakapag-relax ka ba? Oo naman. Medyo mahaba lang yung araw kaya naman pagod. Sige, laban lang. May big meeting tayo mamaya, kaya dapat handa tayo. Sambit ni Mila. Dumaan si Mark malapit sa cubicle ni Pearl. Hawak ang phone at abala sa tawag. Yes, I want the campaign proposal by 5 p.m. Make sure it's flawless. Napatingin si Pearl ng bahagya. Ngunit napansin ni Mark ang kanyang suliyap. Tumango si Mark at napangiti. Coffee later. Napangiti naman ng bahagya si Pearl sa lalaki. Sige po, Sir Mark. Habang nagpaplano si Pearl ng mga presentation materials, biglang may tumunog na alert sa email. Email notification. Client meeting rescheduled to 3 p.m. All hands on deck. Nagsimula ng magkaproblema sa team dahil kulang sila sa mga materials. Pearl, kaya mo ba kaming tulungan? Kailangan madoble yung efforts natin. Sambit ni Mila. Oo, gagawin natin to. Kaya natin to. Nagtipon-tipon ang buong marketing team. Si Mark, nakaayos, nakaporma. Boss mode talaga. I know this is sudden, pero kailangan nating ipakita sa client ang buong potensyal ng campaign. Pearl, ikaw ang lead sa segment tungkol sa social media. Leader? Ako? Hindi ko inakala, pero kaya ko to. Habang nagpupulong, napapansin ni Pearl ang mga titig at ngiti ng mga kasama niya. May respeto na, may paghanga, at syempre, curiosity sa kung paano niya haharapin ang pressure. Hindi ako sanay na maging sentro ng atensyon, lalo na sa mga ganito. Pero kung kaya ko nga naman ng sampal sa boss, kaya ko rin to. Sabi ni Pearl. Paglabas ng meeting room, lumapit si Mark kay Pearl. Maganda yung presentation mo, Pearl. Dati akong strict sa mga bagong empleyado, pero ngayon,
mas lalo kitang gusto sa team. Salamat po, Sir Mark. Hindi ko po ito magagawa kung wala po ang support nyo. Habang pauwi na si Pearl, bit-bit ang laptop bag at mga notes, napangiti siya. Abala nga ang lahat, pero kung ganoon ang ritmo ng buhay ko, ready na ako. Umaga sa opisina, ang buong marketing team ay abala na sa mga huling minuto ng preparasyon. Maagang dumating si Pearl, nare-review ang mga slides sa kanyang laptop. This is it. Hindi na pwedeng magkamali. Pero kaya ko to. I survived the slump. I survived the awkwardness. Now, time to shine. Sa loob ng conference room, naroon na ang lahat. Okay, team. This client is big. We need to be sharp, confident, and coordinated. Pearl, ikaw ang mag-lead sa social media segment. Everyone, support her. Don't worry, Pearl. We've got you back. Ani Mila. Napangiti si Pearl doon kahit na medyo kinakabahan. Salamat po, team. Maya-maya ay dumating na ang kanilang kliyente. Nagsimula na ring i-present ni Pearl ang lahat at kahit kinakabahan ay naging maayos naman iyon. Bumulong pa si Mark sa dalaga. Great job. Keep it up. Napangiti si Pearl doon, medyo nabawasan kahit papaano ang kanyang kaba na nararamdaman. May ilang mga naging tanong ang kliyente na sinagot naman ng maayos ni Pearl. Humanga ang lahat sa kanya at nang matapos ang presentation ay nagpalakpakan ang lahat. We're impressed with your campaign and the professionalism of your team. We are looking forward to working with you. Nakangiting sambit ng kliyente. Nag-celebrate ang lahat matapos nun at si Mark lumapit kay Pearl. You did amazing. You led like a pro. Namula si Pearl at ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Thank you, Mark. I could not have done it without your support. So, lunch later. Let's celebrate. I'd like that. Sa labas ng opisina, sa isang cozy cafe malapit sa building, nalaglakad sila ni Mark papunta sa cafe. Parehong may ngiti sa mga labi. Si Pearl, excited pero may halong kaba. Si Mark, relax. Hindi ko inakala na ganito ka kabilis mag-adjust. Impressive ang performance mo, Pearl. Salamat po. Medyo kinakabahan lang talaga ako. Pero dahil po sa support nyo, nalampasan ko. Umupo sila sa isang maliit na table sa sulok. May view ng busy street. Kain tayo ng masarap para ma-recharge ka. Matagal na tayong busy. Kailangan natin ng break. Tumingin si Pearl sa menu. Anong ire-recommend mo po? Try mo yung adobo ribs nila rito. Favorite ko to. Promise, hindi ka magsisisi. Habang hinihintay ang order, tahimik muna silang nagkatinginan. Napabulong si Pearl sa isipan. Parang ang saya lang ng bawat sandali kapag kasama siya. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ganito ako. Pagdating ng pagkain, pareho silang kumain ng sabay at nagkwentuhan. Alam mo, dati iniisip ko na mahirap i-manage ang bagong empleyado ng ganito ka-direct. Pero iba ka, Pearl. Hindi ka lang efficient. May personality ka pa. Hindi po kasi pwedeng puro trabaho lang. Kailangan din ng kaunting saya, di ba? Nagkatawanan sila ng kaunti. Mas nag-relax si Pearl. By the way, kumusta naman sa office? Feeling mo okay ka na ba rito? Oo naman po. Kahit may first day incident, naging masaya naman. Salamat po sa pag-intindi at pagtulong. Ako naman, salamat na hindi mo ako sinampal ng pangalawang beses. Natawa ng malakas si Pearl sa kanyang narinig. Nako sir, promise, one time lang yon. Sana hindi maulit. Hindi mo kailangan mag-alala. Hindi ko yan nakakalimutan. Pero, mas naaalala ko yung ngiti mo
Pagkatapos, Bahagyang namula si Pearl. Hindi siya nagsalita, pero sa kanyang isip, paano ba to? Parang mas tumitibay na yung connection namin, pero parang takot din ako magsabi ng sobra. Natapos ang masaya nilang lunch dalawa. Mas magaan ang loob ni Pearl at nakangiti ng sobra. Sa sumunod na araw, naglalakad si Pearl papunta sa kanyang cubicle. Dala ang kanyang laptop at mga dokumento. Nakita niya si Mark na kausap ang HR manager sa hallway. Tapos biglang lumingon at ngumiti sa kanya. Pearl, after mo ng meeting sa team, punta tayo sa conference room. May gusto akong i-discuss sa'yo. Opo sir, sige po. Habang naglalakad si Pearl, may mga empleyado na nagsisimulang magbulungan. Uy, nakita mo? Si Pearl at si Sir Mark? Ayaw maghiwalay? Parang may exclusive lunch lagi. Tapos yung mga ngiti nila, iba. Nagkikita-kita ang mga empleyado habang nagpapahinga. Naroon sina Mila, Jem at ilang iba pa. Alam niyo ba, kanina nakita ko sina Pearl at si Sir Mark. Sabay sila sa elevator, tapos sabay nag-lunch sa labas. Ani rin. Chismis na yan. Eh bakit naman ang close nila? Sambit ni Veronica. Ewan ko, pero naging inspirasyon si Pearl sa office. Mula nang makilala niya si Sir Mark, biglang bumilis ang trabaho niya. Feeling ko, may something na sila na hindi pa nila sinasabi. Sabi pa ng isang empleyado. Habang nagpupulong, tinanong ni Mark si Pearl para magbigay ng update. Pearl, an update on the social media strategy. Sir, finalize na po ang mga content plans. Kasama na rito ang mga feedbacks nyo mula sa last client meeting. Habang nagsasalita si Pearl, may napansin siyang ilang empleyado na nakatingin ng medyo curious. Hindi nila sinasadyang mapatingin. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Jem kay Pearl. Pearl, ang galing mo lately ah. Pati si Sir Mark halos araw-araw ka na kausap. Ang close nyo na nga yata. Ani Veronica. Salamat. Trabaho lang po. Normal lang. Sige, keep it up. Pero minsan, baka may I don't care face ka para hindi halata na kinikilig ka. Huling sambit ni Veronica. Sa pantry, nag-uusap sina Mark at Pearl habang nagkakape. Ay, napapansin ko na rin yan. Minsan nga may mga tanong sa amin sa office. Pero wala naman tayong dapat ikaya, di ba? Opo, trabaho lang po. Pero nakaka-curious nga kung anong iniisip ng iba. Ako, I just enjoy my time with you. Kasi masaya ako kapag kasama ka. Hindi ko alam kung love team ba ito o work team, pero ang saya nila. Kinikilig na sabi ni Mila. Promise, kilig to the max. Kaya sana may next chapter sila sa labas ng opisina. Dagdag ni Jem. Hindi ko alam kung napapansin na talaga ng iba, pero para sa akin, hindi kami nagbabago. Trabahong seryoso, pero may kaunting saya na hindi ko maipaliwanag kapag kasama ko si Sir Mark. Sana hindi ito maging dahilan ng komplikasyon. Kinabukasan, nagkakasabay sina Pearl at Mark sa elevator. Hindi na sila nag-iwas ng tingin, bagkus may maikling palitan ng salita. Pearl, napansin mo ba na palagi kang nauuna sa elevator? Po, siguro po kasi naiinip na ako kapag naghihintay. Baka gusto mo na rin akong hintayin. Bumilis ang tibok ng puso ni Pearl nang marinig iyon. Pwede rin po. Isang hapon, sa parking lot, naglakad silang magkasama papunta sa parking lot. Maraming salamat po sa tulong sa meeting kanina. Hindi mo na kailangan magpasalamat sa akin. Team tayo eh. Team po tayo pero iba pa rin yung feeling kapag kasama ka. Napatingin si Mark sa kanya. Ako rin. Mas masaya ako kapag magkasama tayo. Kinabukasan, habang naghihintay ng kape, nagkwentuhan ang dalawa
tungkol sa mga hobbies. Alam mo ba dati, hindi ako mahilig sa kape. Ngayon dahil sa'yo, natutunan ko na ma-appreciate yun. Ay gusto mo ba? Baka pwede tayong mag-coffee date minsan. Coffee date po ba yun? Naiwan sila para mag-review ng presentation. Ang galing mo talaga. Laging handa at detalyado. Salamat Sir Mark. Pwede bang palitan na lang natin yung sir ng Mark na lang? Sige po. Pumunta sila sa rooftop para mag-break sa trabaho. Masarap dito sa itaas, no? Parang walang problema. Oo nga po. Dito ko lang naramdaman na parang tahimik ang mundo. Kahit anong problema, kaya natin harapin. Basta't magkasama tayo. Promise po? Promise. Napangiti si Pearl sa narinig, tapos ay bumulong. Hindi ko inakala na sa loob ng opisina, makakahanap ako ng tao na magpaparamdam sa akin na kaya kong gawin ng lahat. Hindi lang dahil boss siya, kundi dahil siya ang tao na gusto kong makasama. Maagang dumating si Pearl sa opisina, dala ang kanyang laptop at mga files. Habang naglalakad papunta sa kanyang cubicle, bumukas ang elevator at lumabas si Mark, nakaayos at may hawak na tasa ng kape. Para sa'yo. Para mas productive ang araw mo. Napangiti si Pearl, nakatanggap ng kape nang may halong kilig. Salamat po, ang thoughtful nyo. Habang naglalakad sila sa hallway para sa meeting, biglang naging masikip ang lugar at nagdikit ang kanilang mga kamay. Parehong nagulat. Sorry, hindi ko sinasadya. Okay lang po. Nagtagal ang tinginan nila ng kaunti bago nagpatuloy sa lakad. May kakaibang init sa puso ni Pearl. Pagdating niya sa kanyang desk, napansin ni Pearl ang maliit na sticky note na nakadikit sa kanyang laptop. Maganda ang presentation mo kahapon. Galing mo, Mark. Napangiti siya ng malalim. Ramdam niya na hindi lang siya basta empleyado, kundi may taong tunay na naniniwala sa kanya. Malakas ang ulan nang pauwi na sila ni Mark. Walang payong si Pearl kaya inabot ni Mark ang sarili niyang payong. Hawakan mo ito. Baka mabasa ka. Naglakad silang magkadikit sa ilalim ng payong. Basang-basa ang paligid pero tuyo sila. Masaya ako kahit na ganito ang panahon. Tumingin si Mark sa dalaga at napangiti. Ako rin. Sa mga sumunod na araw, habang nagpo-focus si Pearl sa kanyang trabaho, lumapit si Mark ng dahan-dahan at tumingin sa kanyang screen. Ang focus mo talaga, Pearl. Nakaka-inspire ka. Napatingin si Pearl, natakot siyang ngumiti pero hindi niya mapigilang mamula. Isang araw sa pantry, biglang lumapit si Mark na may dalang take-out bag. Lunch tayo ngayon. Ako nang bahala sa order. Talaga po? Oo. Pasasalamat ko to sa effort mo sa project. Pagkatapos ng lunch, naglakad silang magkasabay papunta sa elevator. Isang gabi sa opisina, abala si Pearl sa pag-finalize ng isang report. Naramdaman niyang malapit na ang deadline pero marami pang kailangang ayusin. Bigla siyang tinawagan ni Mark sa kanyang messenger. Nandito pa ako sa office. Gusto mo ba ng tulong? Hindi niya inaasahan ang ganitong alok, kaya dali-dali siyang pumunta sa conference room. Sa conference room, magkaharap ang dalawa. Sir, sobra po talagang dami ng kailangan tapusin. Hindi ko na talaga alam kung saan sisimulan. Tulungan na kita. Dalawa tayo rito. Hindi ka nag-iisa. Magkasabay silang nagtrabaho, nag-exchange ng ideas at nagkwentuhan habang pinaplano ang project. Pagkatapos ng trabaho, habang nagliligpit sila ng kanilang mga gamit, Alam mo, Pearl, mahalaga sa akin ang dedication mo. Pero sana magpahinga ka rin naman
paminsan-minsan. Opo sir, salamat sa concern. Ngumiti si Mark ng bahagya at ayan na naman ang mabilis na tibok ng puso ni Pearl. Sabi ko sa'yo, tawagin mo na lang akong Mark, okay? Napangiti si Pearl, nahirapang tumugon pero pumayag sa huli. Isang araw sa elevator, habang pauwi, hindi inaasahan ni Pearl na sasabayan siya ni Mark sa elevator. Alam mo, masaya ako na naging close tayo. Hindi lang boss at empleyado. Natigilan saglit si Pearl. Ako rin, Mark. Isang coffee break sa labas ng opisina. Nakapagpalagayan sila ng loob habang nagkakape. Kahit busy tayo, importanteng may tao kang mapagkakatiwalaan sa trabaho at sa buhay. Salamat, Mark. Ikaw ang isa sa mga yon. Napangiti ang dalawa sa isa't isa. Sa conference room ng kumpanya, maayos ang setup. May projector at whiteboard. Naroon ang marketing team, kasama si Pearl bilang lead ng social media segment at si Mark bilang CEO na supportive pero hands-on. Si Mark nakatayo sa harap, nakatingin sa buong team. Okay team, malapit na ang deadline ng campaign pitch para sa client natin. Kailangan natin i-finalize ang lahat ng detalye at siguraduhin aligned tayo. Si Pearl nakatayo sa tabi ng projector screen, may remote sa kamay. Sa social media strategy po, nakafocus tayo sa engagement at targeted ads na suwak sa demographics ng client. Pinag-aralan namin ng data ng previous campaigns at gumawa ng mga creative concepts na fresh at eye-catching. Good. Ano ang mga key performance indicators na tinitignan nyo para masukat ang success? Una, ang engagement rate, likes, comments, shares. Pangalawa, ang conversion rate, kung ilan sa mga viewers ang nag-click at nag-take action. Pangatlo, ang growth ng followers at brand awareness. Napatango si Mark doon. Maganda. So paano nyo i-handle ang negative feedback or comments sa social media? May dedicated team po kami na magmamonitor ng comments sa real time para makapag-respond kaagad with professional and positive messaging. Nag-prepare na rin po kami ng FAQ at guidelines para consistent ang sagot ng team. Napangiti si Mark sa mga sagot sa kanya ni Pearl. Pearl, impressive yung preparation nyo. Nakikita ko yung effort. Salamat po, sir. Nakakatulong po ang guidance nyo. So anong plano nyo sa content calendar? Pinindot ni Pearl ang remote at may lumabas na schedule sa screen. May weekly teams po tayo para maging consistent ang branding. May mga interactive post para mas makuha ang atensyon ng followers at scheduled live sessions with influencers para mas mapalapit pa sa audience. Solid. Siguraduhin updated ang lahat sa team at lagi tayong may feedback loop para ma-adjust agad ang strategy. Opo, sir. Naplano na po namin ang weekly check-ins at review meetings. Good work everyone. Pearl, as lead, ikaw ang magiging point person natin sa client. Tutulungan namin kayo sa anumang kailangan. Thank you po, sir. Ipagpapatuloy po namin ang pagbibigay ng best. Maagang dumating si Pearl sa opisina. Nakatutok siya sa kanyang laptop nang biglang may dumating na malaking mug ng kape sa kanyang harapan. Hawak ito ni Mark, pero muntik niya nang maibuhos. Oh, sorry. Para lang sa'yo yan. Pero parang ikaw ang halos mabasa. Uy, dapat productivity ang coffee, hindi disaster. Promise, hindi ko nagagawin ulit to habang hawak ang mug. Nagpatuloy si Pearl sa trabaho, pero bigla siyang na-frustrate nang subukan niyang i-access ang bagong software at mali ang password niya. Hindi ko maalala ang password ko. Lumapit si Mark at ngumiti. Need mo ba ng hint? Password 123. Napailing si Pearl at bahagyang natawa.
Sir, hindi po ganoon kadali. Sige, joke lang. Pero gamitin mo, Marcus boss, para maalala mo. Habang naglalakad sa hallway, napansin ni Mark ang dekorasyon sa cubicle ni Pearl. Mga halaman at cute na soft toys. Mas maganda kung plans ang lagay mo rito kaysa soft toys. Soft toys po. Stress reliever yan. Sige, compromise. Soft toy na may halaman. Sa lunch break, nag-order si Pearl ng pagkain pero mali ang dumating. Hindi to yung in-order ko Nilapitan siya ni Mark. Kung gusto mo, palitan natin yan ng extra date sa labas. Baka nga maging extra na lunch natin. Sa sumunod na araw, biglang nagkaproblema ang printer. Nagpanik ang mga empleyado. Help! Hindi ko maayos! Lumapit si Mark. Chief Printer Fixer, reporting for duty. Namangha palalo si Pearl sa lalaking nasa harapan. Wow! Parami ka palang talents! Habang abala sa trabaho, nakakita si Pearl ng kahon ng tsokolate sa drawer ni Mark. Ano ito? Secret snack stash? Weapon of choice ko sa stressful days. Pwede ba maging partner sa team na yan? Sa mga sandaling ito, hindi lang trabaho ang pinagtutulungan nila. Nagtutulungan sila sa bawat tawa, bawat kilig, bawat problema na sama-samang nilalampasan. Alam mo, Pearl, kahit busy tayo, importante na may tao kang mapagkakatiwalaan sa trabaho at sa buhay. Salamat, Mark. Ikaw ang sasama ngayon. Mabilis na lumipas ang mga araw. Busy ang opisina para sa isang malaking client meeting. Si Mark ang lead sa pagharap sa investor at kasama niya si Pearl bilang assistant at marketing lead. Sa meeting room, maraming tao. Tensyonado pero professional ang atmosphere. Habang ipinipresenta ni Mark ang proposal, may isang babaeng investor na palaging nakangiti at tila malapit kay Mark. Tumatawa siya sa mga biro nito. Palagi siyang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ng meeting, habang nagkakape ang grupo, nag-usap ng masinsinan si Mark at ang babaeng investor. Salamat sa tiwala mo. Sana maging simula ito ng magandang partnership. Sigurado akong magiging matagumpay tayo, Mark. Napahanga mo na ako sa presentation mo. Malambing na sabi ng babae. Napatingin si Pearl mula sa gilid. Ramdam niyang biglang nanlamig ang kanyang pakiramdam. Hindi niya mapigilang makita ang mga ngiti at paglapit ni Mark sa investor at napabulong sa sarili. Bakit parang nag-iiba siya ngayon? Parang hindi na ako yung binibigyan niya ng atensyon. Hindi siya makalapit pero ramdam niya ang kakaibang lungkot at selos. Napansin ni Mark iyon kaya naman lumapit siya sa dalaga. Pearl, okay ka lang ba? Napansin kong tahimik ka. Opo, okay lang po. Medyo napagod lang siguro. Pilit ang naging ngiti ni Pearl nang marinig iyon. Pagkatapos ng meeting, mag-isa si Pearl sa pantry. Iniisip ang mga nangyari. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang pakiramdam ko. Selos ba to? Pero siya ang boss ko, di ba? Hindi dapat ganito. Sa kabilang banda, si Mark naman ay nagulat sa biglaang pagbabago ng mood ni Pearl. May nangyari kay Pearl. Kailangan ko siyang kausapin. Sa sumunod na araw sa opisina, naglalakad si Pearl papunta sa kanyang cubicle. Tahimik siya. Pilit tinatago ang bigat sa dibdib. Nakita siya ni Mark at tumigil ito sa kanyang harapan. Nakangiti. Good morning, Pearl. Ready na ba tayo sa mga task ngayon? Opo, sir. Ready na po ako. Habang nag-uusap sila, may halong pag-aalangan ang dalaga. Hindi ko dapat ipadama.
Ang nararamdaman ko, hindi naman kami magjowa. Boss at empleyado lang kami. Basta trabaho lang. Habang si Mark naman ay napansin ang bahagyang malayong tingin ni Pearl. Pearl, may problema ba? Mukhang tahimik ka lang. Wala po. Medyo pagod lang po siguro. Sa buong araw, pinipilit ni Pearl na maging professional at kalimutan ng selos na nananatili sa puso. Masaya ako. Nakasama ko siya sa trabaho. Pero dapat manatili lang itong trabaho. Hindi ko pwedeng hayaan na makaapekto ang feelings ko. Si Mark naman ay napapatingin sa dalaga at napabulong sa kanyang sarili. May bagay na hindi niya sinasabi. Kailangan ko siyang kausapin kapag may pagkakataon. Hindi man nila pinag-usapan ang selos ni Pearl, nagsimula na silang pareho mag-isip kung ano ang ibig sabihin ng mga damdaming ito. Maagang-maaga nang dumating si Pearl sa opisina. Agad siyang naupo sa kanyang cubicle. Pinag-aaralan ang mga datos para sa nalalapit nilang presentation. Sa kabilang mesa, abala rin si Mark sa pagtanggap ng tawag mula sa isang kliyente. Good morning, team. Ready na po ba tayo? Habang abala si Pearl, nalapitan siya ni Mark na may hawak na isang folder ng mga reports. Pearl, may mga updates ako tungkol sa client feedback. Mukhang kailangan natin ayusin yung timeline ng deliverables. Napatingin si Pearl sa mga dokumento. Okay po, sir. Kasi medyo madali lang talaga yung una nating timeline. Gusto ko rin pong siguraduhin na quality ang output. Tama yan. Huwag tayo magmadali. Nasakripisyo ang quality. Mas mahalagang mapanatili natin ang credibility. Nagpatuloy ang araw na puno ng tawag, emails at mabilisang discussions. Sa gitna ng abala, nagkaroon sila ni Pearl ng sandali para mag-usap sa pantry habang nagkakape. Alam kong stress ito para sa'yo. Pero ang galing mo. Nakikita ko kung paano mo hinahandle ang pressure. Salamat po, sir. Minsan po kasi, naiisip ko na baka hindi ko kayanin. Lahat tayo may ganong moments. Pero hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako. Nagring ang telepono ni Pearl, pero pilit niya itong hinawakan at tinignan si Mark. Sir, mukhang may emergency ang client. Kailangan nila ng mabilis na update. Okay, tutulungan kita. Tawagin natin yung buong team para maayos agad ito. Nang magbalik sa meeting room, naghanda na ang buong team para sa urgent update. Pinag-aralan namin ang issue ng client at narito ang mga rekomendasyon para ma-resolve ito. Magandang strategy ni Pearl. Dapat lahat tayo mag-coordinate ng maayos para ma-deliver ito on time. Pagkatapos ng meeting, naglakad sila palabas ni Mark papunta sa elevator. Pearl, kahit sobrang busy, huwag mong kalimutan magpahinga minsan. Opo sir, promise po. At dahil sa mga sinabing iyon ng kanyang boss, tila mas lalo lang lumalalim ang nararamdaman niya sa lalaki. At nang makapasok siya sa elevator, napakahirap pala ng trabaho. Pero kapag may ganito kang kasama na sumusuporta, nagiging mas magaan. Si Mark naman ay napabulong din. Masaya ako na kasama ko siya sa team. Malakas siya at dedicated. Sana maintindihan niya na hindi lang ito trabaho. Ito na rin ang simula ng isang magandang samahan. Sa mga sumunod na araw, sa likod ng mga opisina, may ilang empleyado ang nag-uusap. Nangingibabaw ang mga chismis. Alam niyo ba, ginagamit lang daw ni Pearl yung pagiging close niya kay Mark para umasenso. Sambit ni Veronica. Oo nga ang bilis niyang umangat. Parang alam niya ang sikreto kung paano mapalapit sa boss. Dagdag ni Rain. Hindi ako naniniwala. Pero kung ganoon nga, nakakainis. Saad pa ng isa.
Hindi napigilan ni Pearl na marinig ang mga ito nang hindi sinasadya habang naglalakad papunta sa pantry. Manggagamit lang daw ako. Hindi nila alam kung gaano ko pinaghirapan lahat. At masakit pa. Natatanggap ko na siguro na totoo na ang nararamdaman ko para kay Sir Mark. Sa mga sumunod na araw, nag-iba ang ugali ni Pearl. Umiwas siya sa mga pagkakataong makasama si Mark. Naging tahimik at malayo. Napansin agad ni Mark lahat ng iyon. Pearl, napapansin kong malayo ka na sa akin. May problema ba? Umiwas agad ng tingin si Pearl nang marinig ang sinabi ni Mark. Wala po. Gusto ko lang pumuna ng space. Hindi lang iyon ang nangyari. Hindi na siya pumapasok ng ilang araw at halos mag-resign na rin. Siguro tama lang to. Hindi ko kaya ang tsismis at ang sakit ng puso ko. Sa kabilang banda, si Mark ay nabahala sa biglaang pagkawala ni Pearl. Pearl, sana pag-usapan natin to. Hindi ko gusto na mawalan tayo ng komunikasyon. Lumipas ang 3 araw mula nang huling makita si Pearl sa opisina. Ang kanyang desk ay nanatiling malinis. Ang kanyang mga gamit ay tila hindi na ginagamit. Sa mga pasilyo, hindi maiwasang mapansin ng mga empleyado ang kawalan niya. Nasaan na si Pearl? Hindi pa siya pumapasok simula nung 1 linggo. Nag-aalalang sabi ni Jem. Narinig ko, muntik daw siyang mag-resign. Mukhang may problema talaga siya. Ani Mila. Sa kabilang bahagi, si Mark ay nagmumuni-muni sa kanyang opisina. Hawak ang cellphone habang iniisip si Pearl. Bakit kaya bigla na lang siyang nawala? Hindi ito ang Pearl na kilala ko. Kung may problema siya, gusto ko siyang matulungan. Nagpadala si Pearl ng ilang text messages sa number ni Pearl. Pearl, kumusta ka? Kung may kailangan ka, nandito lang ako. Miss ka na ng team. Sana mag-message ka kahit konti lang. Hindi ko gusto na ganito ang nangyayari sa atin. Usap tayo kapag handa ka na. Hindi man niya nakukuha ang sagot, hindi siya sumusuko. Samantala, nasa bahay si Pearl. Nakaupo siya sa tabi ng bintana. Hawak ang cellphone na walang sagot mula kay Mark. Umiikot sa isip niya ang mga naganap. Masakit isipin na may mga tao pa rin nagdududa sa akin. Na para bang ginagamit ko lang siya para umasenso. Pero sa totoo lang, hindi ko na maitatanggi ang nararamdaman ko. Ang hirap ng itago ito. Lumipas ang mga araw na puno ng pag-aalinlangan at kalungkutan. Isang gabi habang tahimik ang paligid, sinubukan ni Pearl na sulatin ang kanyang damdamin sa journal. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Mark kapag bumalik ako. Natatakot ako masaktan siya at natatakot din ako na masaktan ako. Pero alam ko na hindi ko kaya ang ganitong layo ng matagal. Sa opisina, unti-unting nararamdaman ng team ang kawalan ni Pearl. Napapansin ang kakulangan ng kanyang enerhiya at wala ng mga ngiti at positibong vibes na dati nilang kasama. Kailangan nating alamin kung ano ang nangyari kay Pearl. Importante siya sa team at ayoko mawala siya. Sa kabila ng abalang trabaho, isa lang ang laman ng isip ni Mark, si Pearl. Tahimik ang buong bahay ni Pearl. Hindi siya makatulog sa dami ng kanyang iniisip. Maya-maya pa, may malakas na katok sa pinto. Napatingin si Pearl, hindi makapaniwala na si Mark ang nasa harap niya. May dalang bulaklak at may hawak na papel. Pearl, pwede ba akong makapasok? Binigyan siya ni Pearl ng pagkakataong pumasok. Dahan-dahan siyang pumasok. Tila may dalang bigat sa kanyang puso. Hindi kita papayagang umalis ng ganito lang. Kailangan nating pag-usapan to.
lahat ng hindi pagkakaintindihan. Sir, pasensya na. Natatakot lang talaga ako. Natatakot akong baka masira tayo dahil sa mga chismis at sa kung ano pa ang nararamdaman ko. Nakaupo na silang dalawa, magkatabi sa sofa. May katahimikan na puno ng emosyon. Huminga ng malalim si Mark bago nagsalita. Pearl, hindi ko masabi ng madali ang nararamdaman ko. Pero totoo ito. Hindi lang trabaho ang tingin ko sa'yo. Hindi ka lang empleyado sa kumpanya. Mahal kita. Napatingin si Pearl nang hindi makapaniwala. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mata. Mark, ako rin. Simula pa noong una kitang makita, hindi ko maipaliwanag ang damdamin ko. Pero natakot ako. Natatakot ako masaktan. Lalo na at magkaiba tayo ng mundo. Hinawakan ni Mark ang kamay ni Pearl. Hindi kita pipilitin. Pero gusto kong malaman mo na hindi kita iiwan. At handa akong harapin ang lahat ng pagsubok para sa'yo. Salamat, Mark. Sana matutunan kong maging matapang at magtiwala sa atin. Nagtagal sila sa pag-uusap hanggang sa mapahawi ang mga luha at mapuno ng pag-asa ang puso ni Pearl. Ang mahalaga, nandito tayo ngayon. Nagsisimulang muli. Nakangiti si Pearl habang nakayakap sa kanya si Mark. Sa sandaling iyon, hindi na nila alintana ang mundo sa paligid. Hindi na ako nag-iisa. May taong handang sumuporta at magmahal sa akin. Hindi lang bilang boss, kundi bilang isang tao na mahalaga sa akin. Maagang dumating si Mark sa opisina. Dala ang paborito niyang kape para kay Pearl. Alam niyang palagi siyang tinatamad gumising ng maaga, kaya gusto niyang pasayahin siya ng kaunti. Good morning, Pearl. Para sa'yo to. Para may dagdag lakas ka sa trabaho. Sir Mark, salamat. Alam mo talaga yung paborito ko. Pumasok si Pearl sa cubicle niya nang may ngiti sa mukha habang hawak ang kape. Ramdam niya na may dagdag na init sa puso niya. Sa gilid, tahimik na nakatingin si Mark. Masayang-masayang makita siyang ngumiti. Hindi nagtagal, tinawag ni Mark si Pearl para mag-lunch break walk sa labas ng opisina. Tara, maglakad tayo sa park. Nakita kong stress ka lately. Kailangan mo ng break. Sige po, gusto ko po yan. Salamat, Mark. Habang naglalakad sila, nagkwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay, mga hilig, mga pangarap sa buhay, at mga plano para sa hinaharap. Alam mo dati, hindi ko inakala na magiging ganito ako kasaya sa trabaho. Siguro dahil nariyan ka. Salamat, Pearl. Gusto kong gawin ang trabaho at buhay natin na mas magaan. Pagbalik nila sa opisina, napansin ni Pearl ang maliit na note sa kanyang desk. Nakalagay rito ang simpleng mensahe. Kaya mo yan, Pearl. Kasama mo ako. Ngumiti si Pearl nang makita ito at napaisip na kahit busy, hindi nakaliligdaan ni Mark ang simpleng paraan para ipakita ang suporta. Napansin kong napapagod ka. Huwag mong kalimutang huminga at magpahinga. Salamat, Mark. Ang saya ko po na may kasama ako rito. Pagkatapos ng mahaba at stressful na araw, nag-share sila ng snacks sa pantry. Si Pearl may dalang tsokolate. Si Mark naman may dalang prutas. Mas masarap pala magtrabaho kapag may kasamang taong espesyal. Mas masarap kapag kasama ka. Nagkulitan sila ng kaunti at kahit simple lang ang eksena, ramdam nila ang espesyal na koneksyon sa isa't isa. Sa mga oras na abala si Pearl sa trabaho, palaging may mga sandaling sumisilip si Mark sa kanyang cubicle. Naghihintay ng tamang pagkakataon para magbigay ng tulong o simpleng ngiti. Hindi lang siya boss ko. Siya na rin ang dahilan kung bakit masaya akong pumunta sa trabaho.
Gusto kong palaging maging sandigan niya sa trabaho at sa buhay. Sa pagtatapos ng unang linggo bilang opisyal na magkasintahan, mas lumalim ang kanilang samahan. Hindi lang dahil sa trabaho, kundi sa mga maliliit na bagay na nagpapakita ng tunay nilang pag-aalaga at pagmamahalan. Sa loob ng kwarto, pinipili ni Pearl ang kanyang damit. Isang simple pero eleganteng dress na kulay pastel pink na bagay sa kanyang balat. Inayos niya ang buhok niya ng malumanay. Sinisigurong natural lang ang kanyang make-up. Okay lang to. Basta, maging ako lang. Habang nagpapahinga, tumunog ang kanyang cellphone. May mensahe mula kay Mark. Excited na ako makita ka mamaya. Ikaw ang pinakamaganda sa buong mundo. Napangiti si Pearl. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dumating si Mark sa bahay ni Pearl. Nakaayos na pero hindi sobra ang dating. Puting polo at dark slacks. May dalang bulaklak na rosas na kulay puti. Pearl, para sa'yo to. Sabay abot ng bulaklak. Salamat, Mark. Ang saya ko na nandito ka. Magkahawak kamay silang umalis, papunta sa restaurant. Puno ng excitement at kilig. Pagpasok nila sa restaurant, sinalubong sila ng mahinahong ilaw ng kandila at malambing na tugtog ng piano. Pinaupo sila sa isang maliit na mesa sa gilid. May tanawin ng lungsod sa likuran. Gusto kong maging espesyal ang ating gabi para sa'yo. Napatingin si Pearl sa mga kandila. Napaka-romantic, Mark. Salamat sa effort mo. Habang hinahanda ang mga pagkain, nagkwentuhan silang dalawa. Pearl, gusto kong malaman mo. Nasa kabila ng lahat ng nangyari, ang totoo lang ay ikaw ang palaging nasa isip ko. Ako rin, Mark. Hindi ko inaasahan na ganito kalalim ang mararamdaman ko. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga pangarap sa buhay. Mga simpleng bagay na gusto nilang gawin, mga lugar na gusto nilang puntahan, at mga alaala ng kanilang pagkabata. Magkahawak ang kamay nilang dalawa. Hindi lang trabaho ang nais kong ibahagi sa'yo. Gusto kong maging bahagi ako ng buhay mo sa lahat ng paraan. Napangiti si Pearl at nagtama ang mata nilang dalawa. Mark, salamat sa pag-intindi, sa pagmamahal, at sa pagiging totoo. Habang dinideliver ang dessert, biglang lumabas ang waiter na may dalang maliit na cake na may nakasulat na para kay Pearl, mula kay Mark. Wow, Mark! Hindi ko inakala. Para sa espesyal na babae, sana ay lagi kang ngumiti, tulad nito. Pagkatapos ng dinner, naglakad silang magkahawak kamay palabas. Malamig ang hangin, pero mainit ang kanilang mga puso. Mark, salamat sa gabing to. Hindi ko makakalimutan. Tumitig si Mark sa kasintahan. Malapit na ang mga labi sa isa't isa. Pearl, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang mahinahon, puno ng pagmamahal na halik, habang ang mga bituin sa langit ay saksi sa simula ng kanilang masayang kwento. Para mag-relax muna sa abalang trabaho, nagplano si Mark ng isang weekend trip sa isang malapit na beach resort. Excited si Pearl sa ideya. Excited na makasama si Mark sa labas ng opisina. Pagdating nila sa beach, sumabak sila sa iba't ibang activities. Nag-snorkeling, naglakad sa tabing dagat, at naglaro ng beach volleyball kasama ang ilang staff ng resort. Hindi ko akalaing nakakapusin ako sa beach volleyball. Hindi ba't mas mahalaga ang kasama kaysa ang laro? Nang sumapit ang hapon, naglakad sila sa tabing dagat habang pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw. Pearl,
Hindi ko may paliwanag kung gaano ako kasaya na nandito tayo ngayon at kasama kita. Tumitig si Pearl sa kanya. Ako rin, Mark. Parang pangarap lang. Habang naglalakad, biglang huminto si Mark. Hinawakan ang mukha ni Pearl ng dahan-dahan at tumitig ng matagal sa kanyang mga mata. Pearl, simula nang makilala kita, alam kong nag-iba ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan silang lumapit sa isa't isa, habang ang tunog ng mga alon ay tila musika sa kanilang paligid. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang mahinahon at mahabang halik, puno ng pagmamahal, pag-asa at mga pangako na hindi nila kailanman kalilimutan. Mark, sana ganito na lang palagi. Magkakasama tayo, Pearl, sa lahat ng oras. Sa gabi, nagligpit sila sa tabing dagat, nakahiga sa buhangin habang pinagmamasdan ang mga bituin. Ang ganda ng mga bituin, parang tayo, nagliliwanag kahit sa dilim. Alam kong may mga pagsubok, pero basta magkasama tayo. Kaya natin lahat. Nakangiti sila habang magkahawak kamay. Ramdam ang lalim ng kanilang pagmamahalan na unti-unting yumayabong. Ilang araw nang hindi mapakali si Mark sa plano niya. Ginawa niyang lihim ang pag-aayos ng isang espesyal na gabi para kay Pearl. Pinili niya ang isang magandang baybayin, isang tahimik na cove kung saan hindi maraming tao, kung saan sila lang ang naroroon. Nagpa-set up siya ng maliit na dinner table sa buhangin. Pinalilibutan ng mga kandila at mga fairy lights na parang mga bituin. May mga bulaklak na puti at rosas na alam niyang paborito ni Pearl. May soft acoustic music na tumutugtog mula sa maliit na speaker. Sana magustuhan ito ni Pearl. Gusto kong malaman niya kung gaano siya kahalaga sa buhay ko. Pinakuluan niya ang mga paboritong pagkain ni Pearl na ihahain nila pagkatapos ng proposal. Isang maingat na handog ng kanyang pagmamahal. Dinala ni Mark si Pearl sa lugar gamit ang isang maliit na bangka mula sa resort. Habang sumasabay ang hangin sa kanilang buhok at amoy dagat ang paligid, ramdam ni Pearl ang kakaibang saya. Mark, ang ganda ng lugar na to. Parang panaginip. Para sa espesyal na babae sa buhay ko, hindi ito pangkaraniwan. Kasi gusto ko maging espesyal ka. Paglapit nila sa table, nakita ni Pearl ang romantikong setup at napangiti siya ng malapad. Ang dami mong inihanda, Mark. Salamat sobra. Tinitigan ni Mark si Pearl sa mga mata nito. Hindi ko kailanman gugustuhin na maging ordinary ang gabi natin. Habang kumakain, nagkwentuhan sila ng malalim tungkol sa kanilang mga pangarap, takot at mga pagsubok na nalampasan nila. Pearl, may mga panahon talaga na gusto kong sumuko. Pero kapag nariyan ka, lahat ng iyon nawawala. Hinawakan ni Pearl ang kamay ni Mark. Pareho tayo. Hindi lang trabaho ang pinag-uusapan natin, kundi ang buhay. Salamat at nandito ka. Lumalim ang kanilang titigan at unti-unting nagiging mas malapit ang pagitan nila. Matapos ang kanilang dinner, tumayo si Mark at humarap kay Pearl. Hinawakan niya ang kamay nito at unti-unting lumuhod sa buhangin habang hawak ang maliit na kahon ng singsing. Pearl, mula sa unang araw na nakilala kita, nagbago ang mundo ko. Sa bawat tawa mo, sa bawat luha mo, gusto ko maging kasama mo sa lahat ng panahon. Ikaw ang gusto ko makasama habang buhay. Ikaw ba ay papayag na maging asawa ko? Tumulo ang luha ni Pearl, nanginginig ang mga kamay. Hindi niya mawari ang damdamin niya. Mark, oo, tatanggapin ko. Mahal na mahal kita.
Tumayo si Mark at mahigpit siyang niyakap. Ramdam nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Umupo silang magkatabi sa buhangin, nakatingin sa mga bituin habang nag-uusap pa rin tungkol sa kanilang kinabukasan. Alam kong may mga pagsubok pa rin tayo, nakakaharapin. Pero sabay nating haharapin ang lahat. At hindi kita iiwan. Salamat sa pag-ibig mo. Habang nagpapalitan ng mga ngiti, nagyakapan sila ng mahigpit. Habang ang mga alon sa dagat ay nagmumungkahi ng isang magandang simula sa kanilang bagong yugto ng buhay. Sa loob ng luxurious na mansyon ni Mark, nagtipon ang buong wedding planning team, event coordinator, designer, florist, caterer, photographer, at videographer. Gusto ko ang kasal ay elegant, timeless, at may personal touch. Hindi lang basta event, kundi isang memory na hindi malilimutan ni Pearl at ng mga bisita. Nakangiting hinawakan ni Pearl ang kamay ni Mark. Excited ako sa lahat. Gusto ko simple pero classy. May romantic vibe. Maganda ang napili nating venue sa Sky Garden Terrace. Bukas ang view sa skyline. Perfect para sa sunset ceremony. May mga fairy lights at candles din para sa intimate feel. Sambit ng event planner. Gagamit tayo ng mga bulaklak na blush pink, ivory, at white roses, peonies, at baby's breath para romantic at soft. Saad ng florist. Habang nagpapatuloy ang meeting, napapansin ni Mark ang saya ni Pearl. Maliwanag ang kanyang mga mata, puno ng pangarap. Ito na ang simula ng bagong kabanata para sa atin. Sa sumunod na araw, dinala ni Mark si Pearl sa isang world-class bridal boutique sa Makati. Ang dami kong gustong subukan. Paano ko pipiliin? Ano mang piliin mo, sigurado akong magiging maganda ka. Pinili ni Pearl ang isang classic white gown na may eleganteng lace details, off-shoulder, at flowy skirt na perfect sa kanya. Mas gusto ko ito kasi simple pero elegant. Parang ako. Tiyakap siya ni Mark mula sa likod. Para sa akin, ikaw ang pinakamagandang bride. Magkasama silang gumawa ng guest list. Pamilya, kaibigan, mga business partners ni Mark at mga katrabaho naman ni Pearl. Hindi ko ma-imagine na makasama ko lahat ng mahal ko sa buhay sa araw na ito. Gusto kong maramdaman nila na espesyal ka at mahalaga sila. Pinili nila ang mga eleganteng wedding invitations na gawa sa fine paper. May gold foil accents at classic calligraphy. Nagpunta sila sa isang 5-star restaurant para sa food tasting. Gusto kong pagsamahin ang classic international dishes at local flavors para maging unique ang menu. Gusto ko na may seafood pasta at dessert table na puno ng paborito nating sweets. Nagpalitan sila ng mga ngiti habang tinitikman ang mga pagkain, excited sa magiging kasiyahan ng mga bisita. Nagpunta sila sa venue para makita ang lugar at planuhin ang dekorasyon. Gusto ko rito may garden feel, pero elegant pa rin. Magandang ideya yan. Gamitin natin ang mga soft lights at fresh flowers para intimate. Naglakad silang magkahawak kamay sa paligid. Ini-imagine ang araw ng kanilang kasal. Sa gitna ng busy schedule, naglaan sila ng mga sandali para sa isa't isa. Alam mo, kahit sobrang busy tayo, gusto ko na hindi na mawala ang koneksyon natin. Kahit stressful minsan, kapag nariyan ka, parang kaya ko lahat. Promise, sa araw ng kasal natin, gusto ko makita ka masaya na parang sa araw na una kitang nakita. Malamig at tahimik ang umaga sa loob ng marangyang bridal suite ng 5-star hotel. Nakatingin si Pearl sa malaking salamin at nakaputing silk robe habang ang makeup artist
ay maingat na nilalagyan siya ng makeup na natural pero nagdadagdag ng glow sa kanyang mukha. Ito na ang araw na pinaghahandaan ko ng buong puso. Sana maging perfect ang lahat. Dahan-dahang pinunasan ang kanyang luha ng makeup artist nang mapaisip siya sa malalalim na mga alaala ng kanilang journey kasama si Mark. Ang unang pagkikita, mga tawanan, pagsubok at ngayon, ang araw na magiging mag-asawa na sila. Samantala sa kabilang bahagi ng hotel, si Mark naman ay abala sa pag-aayos ng kanyang tuxedo. Nakatingin siya sa salamin, huminga ng malalim at ngumiti. Hindi ako makapaniwala na darating din ang araw na ito. Si Pearl, ang gusto ko makasama habang buhay. Dumating ang mga bisita sa Sky Garden Terrace, ang napiling venue para sa ceremony at reception. Ang lugar ay napuno ng mga eleganteng dekorasyon, blush pink at ivory na bulaklak, mga crystal chandeliers at mga kandila na naglalabas ng malambing na liwanag. Habang nag-uusap ang mga bisita, napapansin nila ang classy at sobrang gandang setup na talaga namang suwak sa panlasa ng bilyonaryong si Mark at ng dalagang si Pearl. Grabe! Talagang napaka-elegante ng kasal na to! Talagang pang matataas! At ang bride, napakaganda! Parang fairy tale! Sa tunog ng violin, lumakad si Pearl papunta sa altar. Hawak ang bouquet ng mga rosas at peonies. Tumingin siya kay Mark na nakatayo sa altar. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal at paghanga. Hindi maiwasan ni Pearl ang mga luha sa mata habang unti-unting nilalakad ang aisle. Ramdam niya ang bigat at saya ng momentong ito. Ito na ang araw na pangarap ko. Hindi na lang kami magkasintahan. Magiging mag-asawa na kami. Tumayo silang magkatabi sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Nagpalitan sila ng mga vows na puno ng emosyon. Pearl, simula nang dumating ka sa buhay ko, natutunan kong magmahal ng buong puso. Pangako na aalagaan kita, susuportahan at mamahalin sa hirap at ginhawa habang buhay. Mark, salamat sa pag-ibig mo at sa pagpapakita ng tunay na pagmamahal. Pangako ko na magiging katuwang mo ko sa bawat laban at tagumpay. Nagpalitan sila ng singsing bilang tanda ng kanilang pangako at hinalikan ni Mark si Pearl sa harap ng altar. Ang reception ay punong-puno ng saya at glamour. May eleganteng buffet, live orchestra at isang malaking dance floor. Si Mark at Pearl ay sumayaw ng unang sayaw bilang mag-asawa. Nagkatinginan na puno ng pagmamahal. Mahal na mahal kita, Pearl. Salamat sa pagbibigay ng kulay sa buhay ko. At salamat din, Mark. Hindi ko akalain na makikita kong ganito kalalim na pagmamahal. Nagtoast ang lahat para sa bagong kasal. Puno ng blessings at kasiyahan. Sa pagtatapos ng gabi, nilisan nila ang venue sa isang classic vintage car na puno ng mga bulaklak at ribbons habang nagpapailaw ng mga sparklers ang mga bisita. Simula ito ng bago nating buhay, love. At sabay nating haharapin ang lahat, love, habang buhay. Paglapag nila sa Maldives Airport, sinalubong sila ng malamig na simoy ng dagat at mga staff ng luxury resort na nakaputing uniforme. Sinundo sila ng pribadong bangka na may mga bulaklak na nakalagay sa paligid. Habang sumasakay sa bangka, nakatanaw sila sa malawak at malinaw na asul na dagat, puting buhangin at ang mga palm trees na yumuyuko sa simoy ng hangin. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na tayo, mahal. Ang paraisong ito ay para sa'yo, para sa atin. Relax lang at gawing memorable ang honeymoon na ito. Pagdating sa kanilang overwater villa,
Sinalubong sila ng mga malalambot na towel na may mga bulaklak at may fresh fruit platter na naghihintay sa dining table. Ang ganda ng lugar! Ang saya-saya ko! Perfect spot para sa ating simula bilang mag-asawa. Pagkatapos ng maikling pahinga, inihanda ni Mark ang isang intimate na dinner sa tabi ng dagat. May mga puting kandila na naglalakbay sa hangin. Eleganteng table setting na may pink blush at ivory flowers at isang maliit na acoustic band na tumutugtog ng mga romantic tunes. Hindi ko inakala na ganito ito kaganda. Thank you, mahal. Para sa pinakamahalagang tao sa buhay ko, walang dapat maging ordinary. Habang kumakain, nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap at plano sa hinaharap. Mas lalo pang lumalalim ang kanilang koneksyon. Kinabukasan, nagising sila sa banayad na tunog ng mga alon at sariwang hangin. Naglakad sila ng magkahawak kamay sa puting buhangin. Ang mga paa nila ay hinahaplos ng malamig na tubig. Ang saya sa feeling na tayo lang. Walang problema. Sana, ganito na lang palagi ang buhay natin. Simple at puno ng pagmamahal. Pagkatapos, sumubok silang mag-snorkeling. Pinagmamasdan ang makukulay na coral reef at mga isdang dumadaan sa paligid nila. Nagtawanan sila habang naglalaro sa tubig. Masaya at malaya. Nag-book sila ng couples massage sa spa ng resort. Ang room ay may view sa dagat, may mga aromatic candles at banayad na musika. Habang nililinis at minamasahe ang katawan, ramdam nila ang stress na nawala at ang init ng pagmamahalan nila ang pumuno sa puso. Love, salamat sa pagiging asawa ko. Sa bawat sandali, ikaw ang laman ng isip ko. Maraming salamat, mahal. Hindi ko malilimutan ang honeymoon na ito. Sa gabi, nag-relax sila sa jacuzzi sa balkonahe ng villa. Ang malamig na hangin ay baliwala sa init ng tubig at init ng kanilang yakap. Habang nakahiga sila, pinagmamasdan nila ang mga bituin sa langit na parang nagbabantay sa kanilang pagmamahalan. Love, salamat na pinili mo ako na maging asawa mo. Hinawakan ni Pearl ang kamay ng kanyang asawa. At salamat din, love, sa lahat ng pagmamahal at suporta. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang mahinahon at mahabang halik. Simbolo ng kanilang pangako na magsasama habang buhay. Isang araw sumakay sila ng private yacht para sa sunset cruise sa paligid ng mga isla. Habang unti-unting lumulubog ang araw, nag-toast sila gamit ang champagne. Ang dagat ay kumikinang sa liwanag ng araw. Hindi ko akalain na ganito kasarap ang feeling na masaya, mahal, at kasama ang taong mahal mo. Sabay nating harapin ang lahat, mahal. Ito ang simula ng panghabang buhay nating pagmamahalan. Sa terrace ng kanilang overwater villa, nilagyan ni Mark ng eleganteng table para sa 2 tao. May mga kandila, bulaklak na blush pink at ivory at soft na ilaw mula sa mga fairy lights na nakabitin sa paligid. Sa likod, naririnig nila ang banayad na alon at malamig na simoy ng hangin. Ang hapagkainan ay puno ng mga paborito nilang pagkain, seafood platter, pasta, at dessert na chocolate mousse na gawa mismo ng chef ng resort. Ang saya ko na nandito tayo, mahal. Sa wakas, nakapag-relax tayo. Pagkatapos ng lahat ng stress sa trabaho at preparations. Napangiti si Pearl sa narinig. Nilaro niya ang kanyang singsing sa daliri. Totoo yan, mahal. Minsan parang ang dami nating ginagawa. Nakakalimutan ko na kung bakit tayo nagsimula. Alam mo, gusto ko maging balanse ang buhay natin. Trabaho, pamilya, at syempre, ang pagmamahalan natin. Namiss ko yung simpleng moments na ito. Kasama ka lang. Walang iniisip kundi tayo.
Nagpahinga sila saglit habang nilalasap ang kanilang wine. Mahal, iniisip ko na rin yung mga susunod na hakbang natin. Tulad ng baby, ano sa tingin mo? Ready na ba tayo? Handa na ako sa lahat. Lalo na kung kasama kita sa bawat hakbang. Magiging mabuting ama ako, mahal. Promise? Promise. Pero ayoko madaliin ang lahat. Gusto kong tamasahin muna natin ang bawat sandali bilang mag-asawa. Tama ka. Pero excited na ako makita ang future natin. Pamilya, bahay, lahat. At gagawin natin yan na magkasama, love. Sa hirap at ginhawa habang buhay. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nagngitian ng mahaba at nagyakapan ng mahigpit sa gitna ng malambing na hangin ng gabi. Mahal na mahal kita, love. Mahal din kita, love, habang buhay. Sa huling araw nila sa Maldives, naglakad sila magkahawak kamay sa tabing dagat. Hindi ko pa rin ma-imagine na tapos na ang honeymoon natin, mahal. Hindi naman ito ang pagtatapos, mahal. Simula pa lang ito ng ating buhay bilang mag-asawa. Excited na akong bumalik sa Maynila at harapin ang bagong chapter. Sa eroplano, magkahawak kamay silang naupo sa window seat ni Mark. Nakatingin si Pearl sa labas habang iniisip ang mga nangyari sa honeymoon. Ang mga tawanan, lambingan at mga pangakong binitawan. Alam mo, kahit saan tayo mapunta, basta't magkasama tayo, magiging masaya tayo. Napatango si Pearl at ngumiti sa asawa. Tama ka. Hindi ako magbabago. Andito ako para sa'yo, sa trabaho, sa buhay natin. Pagdating sa Maynila, sinalubong sila ng mga pamilya at malalapit na kaibigan. Ang mga ito ay may mga balloons, welcome signs at masayang yakapan. Salamat sa pag-welcome sa aming dalawa. Ready na kaming harapin ang trabaho at buhay. Oo, mahal. Bagong buhay. Bagong simula. Muling bumalik si Pearl sa trabaho sa marketing department, habang si Mark naman ay abala sa kanilang negosyo bilang CEO. Bagamat busy, naglalaan sila ng oras para sa isa't isa. Mga dinner date, simpleng kwentuhan sa bahay, at mga plans para sa future. Mabilis ang takbo ng panahon mula nang bumalik sila mula sa honeymoon. Balik trabaho si Pearl, pero ramdam ni Mark ang ilang pagbabago. Sa mga huling araw, napapansin na parang mas madalas antukin si Pearl, mas matakaw sa mangga at suka, at may mga pagkakataon na bigla na lang itong namumutla sa opisina. Mahal, okay ka lang ba? Gusto mo ba nang magpahinga na sa trabaho? Ewan ko ba, ilang araw na ako na parang hinihingal kahit wala namang ginagawa. At saka, may kakaiba. Isang umaga, habang naliligo si Mark, dahan-dahang kinuha ni Pearl ang isang pregnancy test na matagal niya nang tinatago. Kinakabahan siya habang hinihintay ang resulta. Pagkakita niya sa dalawang malinaw na linya, positive, buntis ako. Agad siyang napaupo sa kama, hawak ang test kit habang ang puso niya ay puno ng halo-halong emosyon, gulat, tuwa, kaba at kilig. Paglabas ni Mark mula sa banyo, may hawak si Pearl na maliit na kahon. Oh, anong meron? Buksan mo. Pagbukas niya ng kahon, laman nito ay isang maliit na baby onesie na may nakasulat na "See you soon, Daddy." At ang pregnancy test kit sa gilid. Mahal, totoo ba ito? Mark, magiging daddy ka na. Agad siyang niyakap ni Mark, mahigpit at puno ng emosyon. Tumulo ang luha ng tuwa mula sa kanyang mga mata. Salamat mahal. Ang tagal kong pinangarap to. Ang sarili nating pamilya. Nagyakapan silang dalawa sa kama habang hinihimas ni Mark ang tiyan ni Pearl.
na ngayon ay may bitbit ng munting buhay. Hindi ko alam kung paano ko may papaliwanag yung sayang nararamdaman ko. Pero mahal, pangako, kayo ni baby, ang uunahin ko sa lahat. Hindi ko rin akalain na ganito kasaya. Mahal kita, love. Excited na ako sa bagong yugto ng buhay natin. At habang ang gabi ay lumalim, ang mga bituin sa labas ng bintana ay tila kumikislap bilang pagsalubong sa isang bagong biyaya na paparating. Ang simula ng kanilang pagiging magulang. Minsan, ang akala mong pagkakamali ay simula pa lang ng isang bagay na magpapabago sa buhay mo. Sa pagmamahalan, hindi mahalaga kung paano nagsimula. Ang mahalaga ay kung paano nyo piniling lumaban, magmahal at manatili sa isa't isa. Ang totoong pagmamahal, kahit nagsimula sa sampal, uusbong kung may tiwala, respeto at tapat na puso. Wakas!